Kung totoo nga na may inner man na nakalagay ang diwa at mga alaala, na dulot ng pagsasama ng body and spirit. Ano ang nangyayari dito sa spirit in man sa sandali ng kamatayan? Kung wala itong kamalayan at wala itong buhay na may pagkilos, ay ano ang nangyayari dito kapag bumalik na sa Elohim? Saan ito nakalagak? Totoo ba ang sabi ng iba na ang masasama ay naghihintay sa impyerno? Totoo ba ang purgatorio? May kulungan ba sa mga patay? Dumalaw ba talaga ang Mesaya sa kulungan ng mga patay sa loob ng 3 araw bago ang kanyang muling pagkabuhay? Sa video na ito ay alamin natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na ito. Ano ang nangyayari sa spirit ng tao na bumabalik sa Elohim? Malinaw sa Bible na sa sandali ng kamatayan ng tao, ang ruach o spirit ay bumabalik sa Elohim na pinagmulan nito. Batay sa ating mga napag-aralan na sa Biblia, ang ruach ang siyang bahagi ng tao na hindi nabubulok kaya ito ang nagtataglay ng ating memory at self-identity. Ayon na rin sa ating pag-aaral ay wala itong kamalayan, isipan, pakiramdam o pandama, kapag ito ay hiwalay sa katawan. Pero ano ang nangyayari dito kapag bumalik na sa Elohim? Paano ito bumabalik? Saang bahagi ng Elohim ito inilalagay? May sinasabi ba ang kasulatan? Tingnan muna natin ang mga maling akala sa bagay na ito. Ang akala ng iba ay mawawala na ang memory. Ang akala ng iba ay umaakyat sa langit. Ang akala ng iba ay may impyerno na pinapahirapan ang mga namatay na makasalanan. Ang akala ng iba ay naghihintay ng hatol sa purgatorio. Ang akala ng iba ay may kulungan ng mga namatay na wala pang pasya kung ano ang hatol. Hindi po mawawala ang memories ng tao kapag namatay. Dahil, gaya ng natalakay na natin sa mga nakaraang videos, mawawala ng saysay ang muling pagkabuhay kung hindi naman natin maalala ang sarili natin at ang mga natutunan natin na karanasan. Mas ipapaliwanag pa natin yan bandang huli. Unahin muna natin ang iba pang maling akala. Umaakyat ba paitaas sa langit ang spirit? Ang spirit ba ng iba pababa sa impyerno? May purgatorio ba na pinupuntahan? Walang nakakaalam ayon sa Bible. Ibig sabihin wala naman sinabi na aakyat sa langit ang spirit of man. Ang sabi lang ay babalik kay Elohim. Si Elohim naman as a spirit ay kahit saan. Sino daw ba ang nakakaalam kung umaakyat paitaas ang spirit of man? At kung ang spirit of animal ay pababa sa lupa? Yan ang tanong sa Ecclesiastes. Isa itong rhetorical question. Ibig sabihin ay walang nakakaalam. Ang ibig sabihin na bumabalik kay Elohim ang spirit of man ay binawi na niya ang buhay. Dahil ang spirit in man ay siya ring breath of life, kaya hindi literal na umaakyat sa langit ang spirit in man. Bumabalik lang kay Elohim ang buhay na ipinahiram niya sa tao. Sabi nga ng ilang pilosopo, lahat naman daw ay pupunta sa langit, mabuti at masama, dahil automatic daw na aakyat naman talaga ang spirit sa langit after death. Pero hindi yun ang ibig sabihin ng Bible. Ang meaning ng ruach ay breath. Ang meaning ng neshama ay breath. So, iisa lang ang spirit at breath. Walang sinabi sa Bible na aakyat sa langit ang spirit in man. Pero totoo na bumabalik kay Elohim ang spirit of man kapag namatay na. Inihahabilan ito kay Elohim pero sa susunod pa natin tatalakayin yan. At tinatanggap naman ni Elohim.
Balikan muna natin itong pilosopo na pangangatwiran. Ang mga katwiran na ito ang dahilan kung bakit naisip naman ang impyerno ng iba. Hindi matanggap ng iba na pati ang masasama ay aakyat sa langit sa piling ng Elohim. Kaya dapat daw ay sa impyerno mapunta ang spirit ng masasama kapag namatay na. Hindi na naman matanggap ng iba ng impyerno agad after death, kaya isiningit naman ng mga Catholics ang purgatorio. Kaya ang tanong ay, may napupunta ba talaga sa impyerno na spirit of man kapag namatay? Totoo ba ang purgatorio? Walang napupunta sa impyerno na pinaniniwalaan ng mga Christians. Ayon sa Bible, pag namatay ang tao, ang body ay bumabalik sa lupa at ang spirit ay bumabalik kay Elohim. Walang hell o impyerno na pinag-uusapan. Ang isinalin na hell sa Hebrew Scriptures ay ang Hebrew word na Sheol na ang kahulugan ay grave o libingan. Ang isinalin na hell sa Greek Scriptures ay ang Greek words na Hades, Tartaros, at Gehenna. Ang Hades ay mula sa Greek mythology na paniniwala sa underworld of the dead. Hindi ito reality. Ginagamit lang ito upang maunawaan ng audience noong 1st century Jews na karamihan ay naimpluwensyahan ng Greek thought. Ang Tartaros naman ay kulungan ng mga rebel angels. Hindi ito para sa tao. Ang Gehenna naman ay isang lugar na tapunan ng mga basura sa ancient Israel. Ginamit lang ito bilang isang metaphor ni Messiah. Ang salitang impyerno na ang kahulugan eternal fire ay nagmula sa inferno na kathang-isip lamang ni Dante Alighieri sa kanyang sinulat na La Divina Commedia, o Divine Comedy, na naging official epic ng Roman Catholic Church. Pero sa Latin ang kahulugan ng infernus ay lower ground o kaya ay underworld gaya ng Greek word na Hades. Kung sa pangalan naman ng Diyos nila ay ang katumbas ng Hades sa Latin ay Pluto. Ang hell talaga sa Roman belief ay Orcus. Ang concept ng purgatorio ay lumitaw lang sa epic na La Divina Commedia ni Dante Alighieri. Wala itong katotohanan. Bago namatay si Pope Benedict XVI ay nagdeklara na hindi totoo ang limbo. Isa sa mga doktrina ng Catholic Church na kinalalagayan ng mga namatay na naghihintay na makapasok sila sa langit. May mga nagpupumilit naman na may batayan daw sa Biblia ang kanilang paniniwala tungkol sa purgatorio at limbo. Mababasa daw sa 2 Maccabees chapter 12 ang batayan dito. Sa verse 46 daw ay may prayer for the dead daw na kaugalian ng mga Jews noon pa man. Dahil daw meron palang suspended o pending status ang mga tao na namatay ay kaya may pangangailangan sa gaya ng purgatorio o limbo. Subalit hindi po ito ang ibig sabihin ng talatang ito. Ito ay isang normal lang na damdamin ng isang tao na magmalasakit sa kaligtasan ng ibang tao na namatay na makasalanan, lalo na ang mga kamag-anak, kaibigan, o kababayan. Kaya nanalangin para sa kanilang kaligtasan. Hindi ito doktrina, at walang sinabing may lugar na tinatawag na purgatorio o limbo. Ang context ng kabanatang ito sa Maccabees, ay katatapos lang makipagdigma ni Yuda Maccabee. Habang nagililibing sila ng mga bangkay na kawal na namatay sa labanan, ay natuklasan nila na may mga Diyos-Diyosan sa loob ng kanilang mga damit na mahigpit na ipinagbabawal ng Torah. Kaya nag-ipon ng handog si Yuda at ipinadala sa Jerusalem upang ipanalangin ang kanilang kapatawaran. Isa itong isolated case, hindi pangkalahatang paniniwala at kaugalian, at lalong hindi katuruan. Ang totoo ay kung babalikan sa verse 43, ay mababasa na si Yuda Maccabee ay naniniwala sa resurrection. Kaya siya nag-alay ng panalangin upang magkaroon ng pag-asa na mapabilang sa resurrection patungo sa eternal life ang mga namatay na makasalanan na ito. Kaya nga ang binigyang diin sa verse 44 na kung wala na daw natitirang pag-asa sa mga namatay na ito na mapabilang sa resurrection, at kung walang resurrection, ay wala na raw halaga ang manalangin para sa mga namatay na ito. Malinaw na resurrection ang pag-asa ng mga namatay. Hindi ang pagpasok sa langit. Hindi ang paghihintay sa purgatorio o limbo. Malinaw sa Biblia na ang lahat ng mga namatay ay natutulog pa hanggang ngayon habang naghihintay sa pagdating ng resurrection. Isa pa lang ang bunga ng resurrection. Iyon ay walang iba kundi ang Messiah mismo na siyang unang bunga ng resurrection at panganay sa lahat ng namatay na muling nabuhay upang mabuhay magpakailanman na walang kamatayan.
Tunghayan natin ang ilang mga patunay na iniiwan ng spirit ang body kapag namatay, sa halimbawa ng Biblia. Isang magandang patunay na iniiwan ng spirit ang body kapag namatay at bumabalik sa Elohim, ay ang pagkamatay ni Messiah. Sinabi mismo ng Messiah na inihahabilan na niya sa Ama ang kanyang espiritu. Kasunod nito ay nalagutan na siya ng hininga. At pagkatapos ay humiwalay na ang kanyang espiritu. Ganoon din sa ilang apostol. Si Stephen, halimbawa, nang siya ay mamamatay na ay inihabilin din niya ang kanyang espiritu. Ito ay naaayon at consistent sa nasusulat sa mga lumang kasulatan. Kaya nga kami o tayo ay mayroong committal service sa libing ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Malinaw na humihiwalay talaga ang spirit of man sa human body kapag patay na at inihahabilan ito kay Elohim na Ama nating lahat. Pero ang tanong ay ano ang nangyayari pagkatapos na bumalik ito kay Elohim at tinanggap niya? Ang pinakamagandang halimbawa kung ano ang nangyayari sa spirit ng tao na namatay ay ang 3 days and 3 nights na nasa libingan ang Messiah, matapos na siya ay bawian ng hininga at bago muling mabuhay. Unahin muna natin muli ang mga maling paniniwala sa kamatayan ng Messiah. Gaya ng paniniwala na nangaral at nagpahayag daw ang spirit ng Messiah sa daigdig ng mga patay habang siya ay patay. May naniniwala naman na may kulungan ng spirit ng mga makasalanang tao. May naniniwala naman na ang spirit ng Messiah ay nagpunta agad sa paradise matapos ang kamatayan. May naniniwala naman na ang spirit ng mabubuti ay napupunta sa sinapupunan ni Abraham. May mga naniniwala na nangaral si Messiah sa mga espiritu ng tao na nasa bilangguan. Ito ang paniniwala din na nasa hell ang espiritu ng mga namatay na masasama. Ang batayan nito ay ang nakasulat sa 1 Peter chapter 3, verses 18 to 19. Ang interpretation nila nito ay ang katawan lang daw ang namatay sa Messiah at nanatiling buhay ang spirit. Kaya naman ay nagpunta daw ang kanyang spirit sa mga espiritu na nasa bilangguan. Mali ang paniniwala na yan. Una, ang spirit of man ay walang buhay kung walang katawan. Pangalawa, ang spirit na tinutukoy dyan ay ang resurrected body ng Messiah. Pangatlo, ang spirits in prison kung kanino nag-preach ang Messiah ay ang mga taong nabubuhay noong panahon ni Noah. Pansinin sa verse 20, ang ibig sabihin nito ay ang spirit ng pre-incarnate na Messiah ay nagpahayag noong araw sa kanila pero hindi sila nakinig. May mga naniniwala naman na ang mga talatang ito ang patunay na nakakulong ang mga spirits ng masasamang tao sa hell after death habang naghihintay sa resurrection unto judgment. Mali din po ang paniniwala na yan. Walang sinasabi sa Bible na ikinukulong ang spirits ng masasamang tao. Ang sinasabi lang sa Bible ay bumabalik sa Elohim ang spirit of man sa oras ng kamatayan. Ang nakakulong ngayon ay ang mga Bene Elohim na naturingan na angels na nagkasala. Malinaw yan sa 2 Peter chapter 2, verse 4. Ang isinalin na prison sa verse 19 ay ang Greek word na phylake. Hindi ito prison na kagaya ng mga kulungan na iniisip natin. Ang iba pang kahulugan nito ay guard, watch, hold. Pwedeng ang kahulugan ng verse na ito ay spirits who are watching or waiting. Mga espiritong nag-aabang ng pag-asa ng muling pagkabuhay, paghuhukom, kapatawaran, at kaligtasan. May mga naniniwala naman na nagpunta daw agad sa paradise ang Messiah. Ito ay dahil daw sa pangako niya sa magnanakaw na makakasama niya ito agad sa paraiso. Ang pagkakasabi ng Messiah ng today ay hindi ang mismong oras na yon. Marami pa siyang ginanap bago siya umakyat sa langit. Ito ay assurance lamang. Parang sinasabi na, ngayon pa lang ay kasama na kita sa paraiso. Pero wala pa sila sa paraiso ng time na yon dahil hindi pa nga sila namamatay. Nag-uusap pa sila ilang oras pa bago mamatay. May mga naniniwala naman na literal na dinadala ng mga anghel ang kaluluwa ng taong namatay sa sinapupunan ni Abraham o Abraham's bosom. Gaya ng mababasa sa Luke 16.
Sinasabi dito na nang mamatay ang pulubi ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at nang mamatay ang mayaman ay dinala sa Hades at pinapahirapan sa pamamagitan ng apoy. Ilang bagay na dapat linawin dito. Una, ito ay isang parable lamang ng Messiah at hindi reality. Ginamit ito ng Messiah upang makuha niya ang atensyon at pangunawa ng audience noong araw na nakamulatan na ang Greek concept. Kaya hindi ito batayan ng katotohanan. Pangalawa, hindi Hebrew concept ang dadalhin ng mga angels ang tao kapag namatay sa isang lugar, gaya ng sinasabi dito na sinapupunan ni Abraham na sa paniniwala ng iba ay ang paradise. Greek concept ang may katuruan na ganyan tungkol sa mga angels. Ang Hebrew concept ay kapag namatay ang tao ay babalik sa lupa ang katawan at ang espiritu ay babalik sa Elohim. Yan ang Bible teaching. Pangatlo, wrong translation sa Tagalog ang sinapupunan ni Abraham dahil wala naman sinapupunan ang mga lalaki. Ang English na bosom ay mas tama na isalin bilang dibdib bukod sa pareho naman may dibdib ang lalaki at babae. Ganun pa man, ang Greek na isinalin na bosom ay ang kolpos na mas bagay na isalin bilang side at sa tabi ni Abraham ayon sa pagkakagamit sa kwento na ito. Pang-apat, hindi totoo na nakipag-usap si Abraham dahil ayon sa mga naunang napag-aralan na natin ay walang malay ang patay at bawal makipag-usap sa patay. Panglima, hindi pwedeng ituro ng Messiah ang posibilidad na maaaring bumalik ang patay sa daigdig ng mga buhay upang makipag-usap at magbigay ng babala. Hindi katuroan ng Biblia yan sa pangkalahatan at bawal nga sa Torah ang makipag-usap sa patay. Pang-anim, kaduda-duda ang authenticity ng parable na ito. Dahil ito ay halatang Greek concept. Ang concept ng Hades na pinagdadalhan sa mga taong masama na namatay at ang paradise na pinagdadalhan ng mga taong mabuti na namatay ay malinaw na Greek concept. Ginamit lang ang pangalan ni Abraham para magmukhang Hebrew concept. Pang-pito, malaki din ang posibilidad na wrong translation din ang Abraham. Ang bosom of Abraham ay maaaring wrong translation ng isinalin na bosom of the Father. Hindi imposible ito dahil ang root word ng pangalan na Abraham ay ang Hebrew word na Ab na ang kahulugan ay father. Narito ang isang halimbawa na father talaga ito at hindi Abraham. Ngayon ay pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyari ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia ay inihabilin ni Messiah ang kanyang espiritu sa Ama. Malinaw na ito ay bumalik sa Ama matapos na siya ay malagutan ng hininga at habang nakalibing. Ibinalik ito ng Ama sa kanyang binagong katawan sa kaganapan ng resurrection. Ang Ama ang bumuhay sa Anak. Ibinalik ito ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Malinaw na it's the same process. Elohim gives spirit to the body to bring life. The spirit returns to Elohim upon death. The spirit enters the body to resurrect the dead. Kaya ang muling pagkabuhay o resurrection po ang pag-asa ng mga namatay. Ang espiritu ay walang malay habang walang katawan. Nasa pag-iingat ni Elohim ang spirit of man habang naghihintay ng muling pagkabuhay. Malinaw sa kasulatan na nasa kamay ng Elohim ang spirit ng mga namatay. Ibig sabihin ay nasa pag-iingat niya. Walang purgatorio, walang impyerno, walang paraiso. Habang naghihintay. Ayon sa kasulatan ng mga propeta ay lahat ay bubuhayin. Ang lahat ay hahatulan, ayon sa kanilang mga ginawa, mabuti man o masama, batay sa mga nakatala sa mga kasulatan. Isa din itong mga pahiwatig na habang ang mga spirit ng mga namatay ay nasa pag-iingat ng Elohim, ay nakatala ang lahat ng kanilang ginawa at alaala sa mga kasulatan sa langit. May mga kasulatan na nagtatala ng records at memory ng bawat tao. Dahil yon ang magiging batayan ng kanilang muling pagkabuhay at hatol sa araw ng paghuhukom. Tuldok. Kaya hindi maaari na mabubura ang memorya o alaala kapag namatay at muling binuhay ang tao. Ang totoo, ay ang pagbura sa memory o alaala ng isang tao ang pinakamabigat na kaparusahan na matatanggap ng tao. Ito ang kaakibat ng pangalawang kamatayan. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements.
Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.